Sino pa ba sa panahon ngayon ang nagse-celebrate ng 70th birthday, lalo na't kapos sa pera? Iyan ang sinabi sa akin ng manugang kong binalewala ang kahilingan ko. Pero siya mismo ay buong pakmamalaking lumipat patungong Maldives para sa 70th birthday ng kanyang ama. Ang pinakamasakit sa lahat, ang perang ginastos nila sa biyaheng iyon ay nakmula sa perang lihim kong ibinayad para sa mga utang niya sa credit card. Nang idagdag pa niya na makaiba raw ang level ng pamilya nila kumpara sa akin, doon na tuluyang naputol ang huling pisi ng aking pasensya. Agad kong naisip na kailangan kong bigyan ng leksyon ang manugang ko. Gusto niyo bang malaman kung paano ko tinuruan ng leksyon ang manugang ko? Ay komen niyo naman kung saan kayo nanonood. Gusto kong malaman ang makwento niyo. Huwag din sanang kalimutang pindutin ang subscribe at like buttons para mas marami pa tayong kwentong may bahagi sa inyo. Malaking tulong po iyan. Magandang araw sa inyo. Ako si Aling Elena. 70 taong gulang na ako. Sa buong buhay ko, namuhay ako ng simple para lang mapanatili itong maliit na bahay na tinitirhan ko. Mahigit 10 taon na rin mula nang pumanaw ang aking asawa. Mula nun, kasama ko nang manirahan ang aking anak at ang kanyang asawa. Isang hapon ng taglagas, habang papalapit ang aking 70 na kaarawan. Habang pinagmamasdan ko ang nga dahon na unti-unting nalalaglag sa labas ng bintana, nakaramdam ako ng kaibang pananabik. Wala naman akong ibang hinahangat. Sapat na sa akin ang isang simpleng salo-salo kasama ang aking pamilya. At isang mainit na pagbatingang. Maging malusok po kayo lagi. Habang naghahanda ng hapunan, sinulyapan ko ang aking anak at manugang na nakaupo sa sala. Si Marco, ang anak ko, ay nakasandal sa sofa at tutok sa kanyang cellphone. Samantalang si Cheska, ang manugang ko, ay nasa harap ng salamin. Abala sa pag-ayos at paglalagay ng kung ano-ano sa kanyang muka. Handa na para umalis. Kahit na mas pinagubuti ko ang pagluluto ng ulam kaysa karaniwan, iniisip ko kung paano ko sisimulan ang usapan. Pagkatapos kong magugas ng plato at hubarin ang aking apron, dahan-dahan akong nagsalita. Sa susunod na linggo, 70th birthday ko na. Baka naman pwede tayong makaroon ng maliit na salusalo. Kahit tayo-tayo lang. Itinaas ng anak ko ang kanyang ulo mula sa cellphone at nag-atubili ng bahagya. Ngunit biglang lumingon ang manugang ko mula sa kanyang kinaupuan at nagsalita sa malamig na boses. Mama, sino pa po ba ang naghahanda para sa 70th birthday ngayon? Saka, wala naman tayong pera para diyan. Sa sandaling iyon, para akong nanlami. Pakiramdam ko ay binusan ako nga malamig na tubig mula ulo hanggang pa. Kitang-kita sa mukhang nga manugang ko ang pagkainis. At ang anak ko naman ay yumuko na lamang at hindi umimik? Oo nga naman no. Kahit pilit kong ipinakitang ayos lang, hindi niyo alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko. Sa 70 taon kong nabuhay, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kalungkutan. Noong nakaraang buwan lang, ang kaibigan kong si Kabelen ay nakaroon ngang malaking handaan para sa kanyang 70th birthday at narinig ko rin na ang kapitbahay kong si Aling Puring ay dinala ang kanyang mga anak sa isang hotel para sa isang family gathering. Nang gabing iyon, hindi maalis sa isip ko ang lahat habang nakahiga ako. Ang matigas na pananalitang aking manugang ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Sinabi niyang wala kaming pera, pero ang totoo, hindi naman kami ganun kahirap. Hindi kami mayaman, pero sapat naman ang kinikita namin para sa pang-araw-araw na gastusin. Kinabukasan, habang nahahanda ng almusal, mabigat pa rin ang aking dibdib. Tahimik na kumain ang aking anak at manugang at nahanda na para pumasok sa trabaho. Walang sinuman sa kanila ang bumanggit sa nangyari kahapon. Para bang walang nangyari. Habang nahuhugas ng pinggan, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin at napansin ang malaalim na guhit sa aking noo. Kailan pa ako tumanda ng ganito? Naisip ko. Ngunit sa isang banda, naisip ko rin na baka masyado lang akong umasa. Nagbago na ang mundo. Kaya siguro kailangan ko na ring magbago. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may patuloy na lumalagong hinanakit. Hindi lang ito dahil sa hindi natuloy na handaan. Mas nasaktan ako sa ugali ng aking manugang at sa kawalan ng imik ng aking anak sa harap niya. Ang 70th birthday ay isang makabuluhang araw na minsan lang sa buhay at ang makitang tila isang abala lamang ito para sa aking manugang ay nagbigay sa akin ng pangamba para sa hinaharap ng aming pamilya. Sa panlabas na anyo, si Cheska ay laging mukhang malinis at sunod sa uso. Araw-araw siyang nag-ibang damit at madalas ding makpalit ng handbag.
Kahit na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ang anak kong si Marco, alam kong hindi sapat ang sahot niya para sa ganoong karangyaan. Isang araw, may natuklasan ako ng hindi sinasadya. Habang nasa banyo ang manugang ko, tumunok ang kanyang cellphone. Sa screen ng telepono na nasa ibabaw ng mesa sa sala, malinaw na nakasulat ang video card. Mula nun, nagsimula na akong maginala. Napansin kong sobrang dalas makatanggap ng mga delivery ang manugang ko. Madalas kong makita ang makahon ng mamamahaling brand na nakatambak sa may pintuan. At tuwing nakikipagkita siya sa kanyang kaibigan, tila sam nga mamahaling restaurant o hotel lounge sila nagpupunta. Habang ipinapakita niya ang malitrato at nagyayabang, tila gumagastos siya ng hindi bababa sa 5,000 piso sa isang labas. Isang gabi, habang ako'y naghugas ng pinggan, maingat na lumapit ang aking manugang. Iba ang kanyang kilos, tila may pag-alangan. Mama, pasensya na po sa abala, pero may biglaang pangangailangan lang po. Pwede po kayang makahiram ng 50,000? Nagulat ako sa biglaang pakiusap. Hindi malit na halaga ang 50,000. Nang tanungin ko kung para saan, sinabi niyang malaki raw ang dumating niyang bill sa credit card. Maputla ang mukha ng aking manugang. Ang toto, mayroon akong naipon. Ito ang insurance money mula sa pakpanaw nga aking asawa na hindi ko ginalaw para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Naawa ako sa itsurang aking manugang. Nang ipahiram ko ang pera, sinabi ko sa kanya, huwag na nating sabihin sa anak ko, nag-alala kasi akong ma-stress si Marco. Tumango ang manugang ko, nagpasalamat, at nang akong magbabayad kaagad. Ngunit iyon pala ang simulang lahat. Makalipas ang isang buwan, muli siyang nanghiram. Ngayon naman ay P-tretismia. Sa susunod na buwan, P-vitismia. Sa una, inakala kong pansamantalang problema lang, ngunit habang tumatagal, dumadalas ang kanyang panghihiram at lumalaki ang halaga. Nang masuri ko ng maigi, napansin kong tila shopping addict na ang aking manugang. Kapag na-stress, pupunta siya sa mall at kung ano-ano ang binibili, tila naging pangkaraniwan na sa kanya ang gumastos ng libo-libo sa isang araw. Madalas din siyang makbiyahe. Kasama ang makaibigan, pumupunta siya sa Palawan o Cebu para sa isang weekend trip, nag-stay sa hotel, nagpapaspa, at kumakain ng masasarap na pagkain. Ang utang niya, sa credit card na palihim kong binayaran, ay umabot na sa mahigit 300,000. Halos lahat ngang ipon ko sa buong buhay ko ay naubos para tulungan siya. Sa bawat pagkakataon, nangangako siyang magbabayad at humihingi ng tawad, ngunit sa halip na mabayaran, lalo lang lumalaki ang utang. Ang pinakamasakit ay ang pagbabago ng kanyang ugali. Sa simula, tila nahihiya at nagpapasalamat pa siya. Ngunit habang tumatagal, parang naging obligasyon ko na ito. Mama, baka pwede pong paabono muna sa credit card ko this month? Ang tono niya ay mas magaan na kaysa dati. Para siyang humihingi lang ng allowance. Sa tuwing nangyayari iyon, naninikip ang dibdib ko. Ngunit hindi ako makapagsalita dahil ayokong makaroon ng gulo sa pamilya kapag nalaman ng anak ko. Madalas akong hindi makatulog sa gabi. Nagsimula na akong magduda kung tama pa bang patuloy siyang tulungan at kung magbabago pa ba siya. Ang laman ng bank account ko ay paubos na, ngunit ang paggasta niya ay hindi nababawasan. Sa kabila nito, kailangan kong magpanggap na walang problema sa harap ng aking anak. Pinapakama ko ang sarili sa pag-isip na para ito sa kapayapaan ng pamilya. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Hindi ko akalain na ang bagay na maingat kong itinago ay guguho sa isang iglap. Isang ordinaryong Martes ng hapon iyon. Pagkatapos kong magugas ng mga pinakainan sa tanghalian, naghahanda na akong nga sangkap para sa hapunan sa kusina. Habang hinihiwa ko ang gulay, iniisip kong ano ang lulutuin. Narinig ko ang boses ng aking manugang mula sa sala. Sa una, hindi ko pinansin. Akala ko, tulad niyang dati. Kausap niya lang ang isang kaibigan sa telepono. Ngunit unti-unting lumalakas ang kanyang boses. Tila masaya at excited ang kanyang tono. Girl, confirm na. Sa Maldives kami for Papa's 70th birthday. Buong pamilya. Sa sandaling iyon, muntik ko nang mabitawan ang hawak kong kutsilyo. Maldives? Patuloy na pumasok sa aking pandinig ang sinasabing manugang ko. Oh, 3 araw kami sa resort? Mahilig kasing mag-abroad si Papa kaya sa pagkakataong ito, gusto namin siyang bigyan ng a-level na treat. Ang plane ticket pa lang, mahigit 100,000 na bawat tao.
Natigilan ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Malinaw na narinig ko. Sa 70th birthday ng kanyang ama, magbabakasyon ang buong pamilya niya sa Maldives. Ang manugang ko na nagsabing wala tayong pera para sa handaan para sa aking 70th birthday. Ang manugang na nagsabi sa malamig na boses na sino pa ba ang naghahanda ng ganyan ngayon? Ay siya. Ngayong masaya-masaya na nakukuwento tungkol sa birthday trip ng kanyang ama. Nang hina ang aking mga tuhot at napaupo ako sa upuan sa kusina. Kumakabog ang aking dibdib at halos hindi ako makahinga. Nanginginig ang buong katawan ko. Patuloy ang pakikipag-usap ng aking manugang. Oo, tuwang-tuwa rin ang asawa ko. Kailan pa ba naman kami makakaroon ng ganitong pagkakataon? Sabi ni Papa, first time niya sa Maldives kay sobrang excited na rin siya. Nakasandal ako sa lababo, pinipigilan ang pakpatak ng aking maluha. Parehong 70th birthday. Pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Ang kanyang ama ay mag-abroad kasama ang pamilya. Habang ako ay nag-resign na sa ideyang isang ordinaryong araw lang ang aking kaarawan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod niyang sinabi. Nga pala. Gagamitin ko sana ang card para sa bayad. Pero medyo kinapo sa credit limit. Buti na lang tinulungan ako ni Mama kaya lumuwak. Sakto. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang mundo ko. Ang parang ipinambayad ko sa kanyang mautang ay ginamit pala niya para lumaki. Ang kanyang credit limit at ipambayad sa birthday trip ng kanyang ama. Ang prako na akala ko'y para sa utang niya. Habang siya naman, sa simpleng hiling kong makaroon ng maliit na sarusalo, ay tinanggihan ako dahil wala raw pra. Gusto kong umiyak sa sahig ng kusina. Kailanman ay hindi pa ako nakaramdam ganitong pagtataksil. Sa tuwing nahihirapan siya, naawa ako at tinutulungan siya. Ngunit ang tulong na iyon ay ginamit niya para sa isang marangyang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Habang ako ay ganito ang trato niya, nanatili akong nakaupo sa kusina hanggang sa matapos ang kanyang tawag. Wala akong lakas sa aking mga binti. Sa 70 taon kong pamumuhay, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong paninikip ng dibdib. Nang gabing iyon, umuwi ang anak ko mula sa trabaho, ngunit nakpanggap akong walang alam. Tulad ng dati, nahanda akong ang hapunan at sabay-sabay kaming kumain. Ang manugang ko, na parabang walang nangyari, ay nagsabing masarap ang ulam. Pagkatapos kumain, narinig ko siyang nagsalita sa anak ko sa sala. Mahal, na-finalisin na ang itinerary natin para sa birthday ni Papa. Sa susunod na Biyernes ang alis natin. Sumang-ayon naman ang anak ko. Sinabing matagal na rin silang hindi nakakaroon ng family trip kaya masaya ito. Habang pinagmamasdan ko sila, lalong kumirot ang puso ko. Bakit sa usapin ng pamilya ng manugang ko, ganun na lang siya kasikla. Pero sa aking kaarawan, ni hindi man lang siya umimik, bago matulog, paulit-ulit kong inisip ang lahat. Totoo ba ito? Masyado ba akong naging mapagtiwala? Ginamit lang ba akong manugang ko? Parang may nasusunog sa loob ng aking dibdib. Higit sa galit, ang naramdaman ko ay malalim na pagkadismaya. Akala ko pamilya kami, ngunit sa huli, isa lang pala akong bagay na ginagamit kapag kailangan. Ang kaisipang iyon ay hindi maalis sa aking isipan, kaya ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos. Kinabukasan, habang naghahanda ang anak ko para pumasok sa trabaho, hindi ko na napigilan ang sarili ko. May kumukulo sa loob ko. Hindi ko na kayang magpanggap na walang alam. Habang inaayos niya ang kanyang kurbata, maingat akong nagtanong. Marco, totoo bang mag-abroad kayo para sa 78th birthday ng Papa ni Cheska? Huminto ang anak ko sa pag-ayos nga kurbata at tumingin sa akin. Bahagyang nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Pagkatapos ay umiwas siya ang tingin at sumagot. May plano po ma. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ko. Totoo nga, sa itsurang anak ko. Tila nahihiya siya at hindi komportable. Saan naman kayo kukuha ng pra? Hindi ba mahal ang biyahe sa Maldives? Umiwas ng tingin ang anak ko at nag-atubili. Matapos ang ilang sandali, pabulong siyang nagsabi. Sabi po ni Cheska, siya na raw ang nagbayad gamit ang card niya bilang regalo sa papa niya. Sa sinabi niyang iyon, kinilabutan ako. Hindi alam ang anak ko na ako ang palihim na nagbabayad ng utang sa credit card na iyon. Nagsisinungaling din pala ang manugang ko sa kanya. Nagdilim ang paningin ko,
Ngayon ko lang napaktanto kung gaano katanga ang naging pagtrato sa akin. Ang manugang ko ay kumukuha ng pera sa akin para bayaran ang kanyang utang at ginagamit iyon para palakihin ang kanyang credit limit para sa isang biyahe kasama ang kanyang pamilya. Hindi pa rin naiintindihan ng anak ko ang buong sitwasyon. Akala niya, dahil medyo malaki ang gastos ng asawa niya, nakapag-ipon sila para sa biyahe. Hindi niya alam kung gaano kalaking pera ang aking ipinambayad. Buong araw, magulo ang isip ko. Galit ako, ngunit sa isang banda, naawa rin ako sa aking anak. Hindi niya alam na ginagamit siyang kanyang asawa para makakuha ng pera mula sa akin. Nang gabi, nakaupo na naman ang manugang ko sa harap ng salamin, nag-apply ng kanyang skincare. Lalo akong nagalit sa nakita ko. Gamit ang pera ko, magpapakasay siya sa isang marangyang biyahe kasama ang kanyang pamilya. Na walang bahit ng kahit anong konsensya. Hindi ko magawang komprontahin siya. Natatakot akong lalo lang gumulo ang sitwasyon sa bahay. Kaya't kinimkim ko na lang ang lahat. Ngunit ng gabing iyon, bago matulog, may isang ideya ang pumasok sa isip ko. Hindi ko na pwedeng hayaan na ganito na lang lagi. Malinaw na sa akin na tingin niya sa akin ay isang tanga. Sa aking 70th birthday, wala raw pera. Pero sa kanyang ama, may pa-abroad pa. At lahat ng iyon ay dahil sa utang na ako ang nagbayad. Saan ka naman nakakitang ganitong sitwasyon? Mula noon, nagbago ang tingin ko sa aking manugang. Dati, iniisip kong pamilya kami kaya dapat magtulungan. Ngayon, iba na ang tingin ko sa kanya. Ilang araw ang lumipas at hindi ko na makontrol ang galit na kumukulo sa loob ko. Naisip kong hindi ko na ito maaring palampasin ng tahimik. Sabado ng hapon noon. Ang anak ko ay umalis para sa isang team building. Kaya kaming dalawa lang manugang ko ang naiwan sa bahay. Nakaupo siya sa sofa sa sala. Abala sa kanyang cellphone. Naghahanda para sa kanilang biyahe sa Maldives. Nakita ko siyang nag-order ngang gagamit sa isang online shopping app. Nagtimpla ako ngang tasa at inilapak ito sa harap niya. Pagkatapos ay dahan-dahan akong nagsalita. Kumakabok ang dibdib ko, ngunit desidido na akong sabihin ang nasa isip ko. Cheska, pwede ba tayong mag-usap? Itinaas niya ang kanyang ulo mula sa cellphone at tumingin sa akin. Mukhang nagtataka siya. Opo, Mama. Ano po iyon? Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Narinig kong mag-abroad kayo para sa 70th birthday ngang. Papa mo, pero bakit nung birthday ko, sinabi mong wala tayong pera? Sa sandaling iyon, nakita kong bahagyang nanigas ang ekspresyon ng aking manugang. Sandali siyang natigilan bago bumalik sa dati niyang anyo. Ah, iyon po ba? Mama, makaiba naman po kasi ang sitwasyon. Sa amin po, buong pamilya ang kasama. At talagang mahilig mag-travel si Papa. Lalong kumulo ang dugo ko sa kanyang sagot. Makaiba ang sitwasyon? Parehong 70th birthday? Ano ang pinakaiba? So, iniisip mo bang ayaw kong mag-travel? Unang 70th birthday ko rin ito. Hindi ba't gusto ko ring maging makabuluhan ito? Bumuntong hininga ang manugang ko. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Mama, sa totoo lang po, parang makaiba po yata ang level natin. Kami po kasi, may reputasyon kaming inaalagaan. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang mundo ko. Makaiba ang level? May reputasyon? Iyon ang pinakamasakit na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Nanginginig ang aking kamay. Sa 70 taon kong nabuhay, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong insulto. Hindi ako makapaniwala na ganun pala ang tingin niya sa akin. Magkaiba ang level? Ano naman yung parang hiniram mo sa akin para ipambayad sa utang mo sa credit card? Biglang namutla ang mukha ng aking manugang. Sandali siyang hindi nakapagsalita, pagkatapos ay nakpanggap na kalmado. Pansamantalang tulong lang naman po iyon dahil nagipit ako. At pumayak naman po kayo. Hindi ako makapaniwala na ang perang umabot na sa mahigit 300,000 ay tinatawag niyang pansamantala. Sa halip na bayaran, lalo pa siyang nanghihiram, tapos sasabihing pansamantala lang. Nainis ang manugang ko. Ngayong nahuli na siya, nagsimula na siyang magpakita ng tunay na kulay. Mama, nahihirapan din naman po ako. Mahal na ang bilihin ngayon at mahirap ang buhay. Kayo naman po, may sarili kayong bahay at may pensiyon. Ang pensiyon na tinutukoy niya ay halos 5,000 lang kada buwan. Halos lahat ng iyon ay napupunta sa magastusin at wala nang natitira.
Ang tulong na ibinigay ko sa kanya ay galing sa iPhone ko sa buong buhay ko. Ngunit para sa kanya, tila obligasyon ko iyon. Hanggang sa matapos ang aming pag-usap, nanginginig pa rin ako. Makahalong galit at pagkadismaya ang aking naramdaman. Sobrang sakit na malaman na ganun pala ang tingin niya sa akin. Sa huli, sinabi pa niya ito. Mama, nagbago na po ang panahon. Sa ngayon, abala ang lahat sa sari-sarili nilang buhay. Huwag na po kayong masyadong makaluma mag-isip. Nang marinig ko iyon, umakyat ang galit sa aking ulo. Ibig sabihin dahil makaluma ako, natural lang natulungan ko siya. Nang gabing iyon, habang nakahiga, paulit-ulit kong naririnig ang kanyang nga salita. Makaiba ang level, may reputasyon, at abala ang lahat sa sari-sarili nilang buhay. Lahat ng iyon ay mga salitang nagpapababa sa akin. Tila nakalimutan na niya ang lahat ng tulong na natanggap niya mula sa akin. At ngayon, iniinsulto pa niya ako. Habang siya at ang kanyang pamilya ay magbabakasyon sa ibang bansa para sa kaarawan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, may naputol sa loob ko. Ang lahat ng pasensya ko ay umabot na sa hangganan. Naisip kong hindi ko na maaring palampasin ang ganitong pag-ugali. Kung ganun ang tingin niya sa akin, kailangan ko na rin kumilos ng iba. Hindi ko nahahayaang tapak-tapakan niya ako. Ngunit ang manugang ko, na parabang walang nangyari, ay patuloy na nakahanda para sa kanyang biyahe. Gabi bago ang kanilang pag-alis, inilatak niya ang kanyang malaking maleta sa sahingang sala at nagsimulang mag-impake. Maingat niyang tinupi ang bagong bili niyang bikini, bestida, at iba't ibang damit. Habang pinakmamasdan ko siya, lalong nanikip ang aking dibdib. Sa gitna ng lahat, masaya, pasiyang nakikipag-usap sa aking anak. Mahal, ang ganda raw ng panahon sa Maldives. Excited na si Papa. Nakangiti namang sumagot ang anak ko. Sinabing excited na rin siya. Habang pinakmamasdan ko sila, lalo akong nalungkot. Bakit sa usapin ngang pamilya ngang manugang ko? Ganon sila kasaya, ngunit sa aking kaarawan, wala man lang silang ipinakitang interes. Umaga ngang kanilang pag-alis. Maagang gumising ang manugang ko, nag-makeup, at nagsuot ng kanyang travel outfit. Mas magara ang kanyang suot kaysa karaniwan. Suot din niya ang isang bagong bili na designer bag. Habang nahihintay ngang taksi papuntang airport, kinausap ako ngang manugang ko. Sa isang masayang boses na parabang walang nangyari. Mama, alis na po kami. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang titigan siya ng malamig. Ang nga masasakit na salitang binitawan, niya ilang araw na. Ang nakalipas ay sariwa pa sa aking isipan. Ngunit kaya niyang bumati ng ganito kakalma. Lumabas din ang anak ko, bitbit ang kanyang maleta, at nagsabi, Ma, mag-ingat po kayo habang wala kami. May pasalubong po kami sa inyo. Mag-ingat? Pasalubong? Hindi ko na matiis na isipin na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ngang anak ko kung ano ang tingin sa akin ng kanyang asawa at na ang perang ginamit nila para sa biyaheng iyon ay galing sa akin. Dumating ang taxi at lumabas na sila, hila-hila ang kanilang nga maleta. Sa huli, kumaway pa ang manugang ko habang nakangiti. Ngunit para sa akin, ang ngiting iyon ay isang pangiinsulto. Nang maiwan akong mag-isa sa bahay, naramdaman ko ang matinding panghihinayang. Sa loob ng tahimik na bahay, muli kong napaktanto kung gaano katangaang naging paktrato sa akin. Nang hapon na iyon, nagsimulang dumating ang ngalarawan mula sa kanilang biyahe sa pamamagitan ng messenger. Mula sa mga litrato sa airport hanggang sa mga selfie sa loob ng eroplano. Ang pinaka-nakakainis ay ang larawan ng manugang ko na namimili sa duty free. Sa ilalim ng larawan kung saan na pose siya sa isang designer store, may caption na, regalo para sa buong pamilya, para sa 70th birthday ni Papa. Kailan pa ba naman kami makakaroon ng ganitong pagkakataon? Nang makita ko ang larawang iyon, parang kumulo ang dugo ko. Hindi pa sapat na namimili siya ng mamahaling gamit, ipinagmamalaki pa niyang binilhan niya ng regalo ang buong pamilya. At lahat ng iyon ay dahil sa utang na ako ang nagbayad. Pagsapit ng gabi, nga larawan naman mula sa kanilang resort sa Maldives ang ipinos niya. Sa isang family picture na may asul na dagat sa background, malawak ang ngiti nga aking manugang. Mayroon ding larawan kung saan nakapose siya suot ang bagong bikini. Ang caption sa ilalim ng larawan ay lalong nagpainit ng ulo ko. Nag-relax sa paresong ito para sa 70th birthday ni Papa. The best talaga ang family trip.
The best ang family trip? Ibig sabihin, hindi ako kasama sa pamilya? Sa aking 70th birthday, sinabi niyang manatili na lang sa bahay. Pero sa kanyang ama, ganito karanyang biyahe. Hindi ako nakatulog ng mayos ng gabing iyon. Paulit-ulit kong nakikita ang nakangiting mukha ng aking manugang. Ngayon, alam ko na ang kalkuladong pag-isip na nakatago sa likod ng ngiting iyon. Sa ikalawang araw, patuloy ang pekpos niya nga malarawan. Mga larawan habang nag-snorkeling, kumakain ng masasarap na pagkain sa restoran ng resort, at nagpapaspa. Lahat ng larawan ay nagpapakita ng kanilang kaligayahan. Lalo na ang larawan kung saan umiinom siya ng cocktail sa resort. Doon talaga ako nagalit. Ang caption sa ilalim ay, "Best trip of my life. First time maranasan ang ganitong luxury." Luxury? Ang luxury na pinondohan ng pera ko? At ang manugang na nagsabing wala kaming pera noong humiling ako ng isang simpleng handaan ay siya ngayong nagsusulat ng ganitong nga bagay. Habang tinitingnan ko ang lahat ng larawang iyon, nagsimulang umusbong ang paknanais na gumanti sa aking puso. Lalong tumibay ang aking paniniwala na hindi ko na ito maaring palampasin. Habang nagpapakasaya ang aking manugang sa Maldives, ako naman ay nagpaplano sa bahay. Siguro, masyado akong ginaging mabait. Sa tuwing nahihirapan siya, naawa ako at tinutulungan siya, ngunit sa kabilang ng tulong na iyon, binalewala niya ako at ginamit lang. Naisip kong oras na para magbago ako. Una sa lahat, mayroon akong isang desisyon. Hindi ko nababayaran ang utang niya sa credit card. Mahigit 300,000 na ang naibayad ko. Ngunit sa halip na magpasalamat, ininsulto pa niya ako. Nang hapon na iyon, pumunta ako sa opisina ng isang abogado sa aming lugar. Si Atty. Reyes ay ipinakilala sa akin na isang kakilala at kilala sa larangan ng Manat Real Estate. Pagpasok ko sa opisina, malugod akong sinalubong ni Atty. Reyes. "Magandang hapon po. Ano po ang may paglilingkod ko?" Huwag po kayong mag-atubiling magsabi. Nag-alinlangan ako ng kaunti bago tuluyang magsalita. "Attorney, malaki po ang problema ko sa aking manugang. Sa tuwing nahihirapan siya, ako ang nagbabayad ng kanyang utang sa credit card, ngunit ngayon tila minamaliit na niya ako. Gusto ko sanang siguraduhin na wala siyang makukuhang kahit isang kusing mula sa aking maari-arian. Ano po ang maari kong gawin?" Tumango si Atty. Reyes at seryosong nakinig. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang nagpaliwanag. "Base po sa sitwasyon ninyo, ang pinakamainam na paraan ay ang pag-apply para sa isang reverse mortgage. Ito po ay isang programa kung saan isasala ninyo ang inyong bahay sa gobyerno o bangko. At bilang kapalit, makatanggap kayo ng buwan ng pensyon. Sa oras na mag-apply kayo, ang pagmamayari ng bahay ay may lilipat na sa kanila. Ibig sabihin, wala ng ari-ariang may papamana. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa reverse mortgage. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Atty. Reyes, napagtanto kong iyon mismo ang kailangan ko. Paano po kung pumanaw na ako? Ano po ang mangyayari sa bahay? Ang bangko po ang magbebenta ng bahay para mabawi ang lahat ng naibigay nilang pensyon sa inyo. Kung may matitira, ibibigay ito sa mga tagapagmana, ngunit karaniwan, halos wala nang natitira. At ang pinakamahalaga, sa oras na mag-apply kayo, may lilipat na agad ang pagmamayari ng bahay. Kaya kahit anong gawin ng manugang ninyo, wala na siyang habol. Nang marinig ko iyon, parang nabunutan ako ngang tinik sa dibdib. Ito ang perpektong paraan para bigyan siya ng leksyon. Nagpatuloy si Atty. Reyes. Pero isang paalala lang po, kung gagawin ninyo ito nang walang pahintulot ng inyong pamilya, maaring makaroon ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, dahil ito ay inyong ari-arian, kayo po ang may karapatang magdesisyon. Sa lahat ng ginawa sa akin ng manugang ko, hindi ko na kailangan ng pahintulot niya. Buong tapang akong sumagot. "Attorney, buo na po ang desisyon ko. Kung ang tingin niya sa akin ay isang tanga na ginagamit lang, bakit ko naman siya pag-iwanan ng mana?" Nang makita ni Atty. Reyes na desidido na ako, ipinaliwanag niya ang kinakailangang dokumento. Kailangan kong ihanda ang titulo ng lupa, ID, at iba pang papeles. Kinabukasan, maaga akong naghanda ng lahat ng dokumento at pumunta sa opisina ng bangko. Sinuring empleyado ang aking nga papeles at nagsabi, "Ginang, malaki po ang halaga ng bahay ninyo. Malaki rin po ang magiging buwan ng pensyon ninyo. Sigurado na po ba kayo? Kapag naaprubahan na ito, mahirap na pong bawiin." "Oh, sigurado na ako.
Wala nang dahilan para mag-atubili pa. At dun, natapos ko ang application para sa reverse mortgage. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang appraiser mula sa bangko para tingnan ang bahay. At sa loob ng isang linggo, natapos ang lahat ng proseso. Habang pumipirma ako sa kontrata, naramdaman ko ang malaking ginhawa. Ngayon, kahit anong kalkulasyon ang gawin ng manugang ko, hinding-hindi na niya makukuha ang bahay ko. Ipinaliwanag sa akin na empleyado. Mula ngayon po, buwan-buwan ay may papasok na halaga sa inyong bank account. At dahil pag-ari na ng bangko ang bahay na ito, walang sinuman ang maaring magbenta nito nang walang pahintulot. Pag-uwi ko sa bahay at pag-upo sa sala, kakaiba ang aking pakiramdam. Sa panlabas, pareho pa ring bahay, ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Nang gabing iyon, habang mag-isa akong kumakain ng hapunan, pabulong kong sinabi, Cheska, ngayon, ikaw na ang magbayad ng sarili mong utang at kalimutan mo nang mamana mo ang bahay ko. Nang muli kong tingnan ang mga larawang ipinadala ng manugang ko mula sa Maldives, hindi na ako nagalit. Sa halip, naawa ako. Hindi pa niya alam kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Hinihintay ko na lang ang kanyang pagbabalik para harapin ang katotohanan. Dumating na ang pagkakataon para ipakita sa kanya na hindi na ako ang dating tanga na kilala niya. Bago pa bumalik ang manugang ko, gusto kong maging handa sa lahat. Kinabukasan matapos makumpleto ang proseso ang reverse mortgage, personal akong nagpunta sa bangko para kunin ang kopya ng mga dokumento. Nang hawakan ko ang nga papeles, doon ko naramdaman na totoo na ang lahat. Sa isang pirasong papel na ito, nasira ang lahat ng plano ng manugang ko. Mulang ipinoliwanag sa akin na isang staff dun. Ginang, mula ngayon, tuwing 25 rambuan, papasok na po ang inyong pensyon. Kung may magkatanungan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling tumawag. At mas maganda po siguro kung ipapaalam ninyo ito sa inyong pamilya. Napangiti ako nang marinig ang payo na ipaalam sa pamilya. Pag-uwi ko, gumaan ang aking pakiramdam. Ngayon, kahit anong gawin ngang manugang ko para maliitin at gamitin ako, wala nang mangyayari. Malalaman din niya na ang pangarap niyang makuha ang aking ari-arian ay hanggang pangarap na lang. Nang hapon na iyon, dumaan ako sa bangko para i-update ang aking passbook. Nalungkot ako nang makita ang natitirang laman ng aking savings account na halos maubos na dahil sa pagbabayad ng utang ng manugang ko. Mahigit 300,000 ang nawala sa isang iglap, ngunit sa halip na magpasalamat, ininsulto pa niya ako. Pag-uwi sa bahay, inilista ko ang lahat ng perang hiniram niya. Mula sa maliliit na halaga hanggang sa malalaki, nakita ko kung gaano kalaki ang kabuuan. Habang tinitingnan ko ang listahan, pabulong kong sinabi, Cheska, sa kabilang lahat ng perang nakuha mo sa akin, nagawa mo pa akong maliitin. Malalaman mo rin na wala ka nang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Habang mag-isa akong kumakain ng hapunan, patuloy akong nag-isip. Ano kaya ang mangyayari kapag bumalik na siya mula sa biyahe at muling magkaproblema sa credit card? Siguradong lalapit na naman siya sa akin, at iyon ang tamang pagkakataon para sabihin ang lahat. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang reaksyon ng anak kong si Marco. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kilala ang tunay na pagkataong ang kanyang asawa. Siguradong magugulat siya kapag nalaman niyang ginagamit at minamaliit ako ng kanyang asawa. Ngunit naisip kong panahon na para malaman din niya ang katotohanan. Kung gaano kakalkulado at makasarili ang kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke. Binati akong may-ari ng isang tindahan. Aling Elena, nagbakasyon po ba ang manugang at anak ninyo? Kayo na lang po kasi ang nakikita kong mag-isa sa bahay. Oh, nasa Maldives sila para sa 70th birthday ng papangamanugang ko. Wow, Maldives! Ang swerte naman. Ang babait naman nga kabataan ngayon sa kanilang nga magulang. Napangiti ako ng mapait. Mabait nga siya sa kanyang ama. Pero kung alam lang niya kung ano ang ginawa niya sa akin. Pag-uwi ko, muli kong tiningnan ang nga litrato mula sa kanilang biyahe. Sa halip na magalit, naawa ako. Masaya siyang gumagastos, pero hindi niya. Alam kung paano niya babayaran ang lahat ng iyon. Bago matulog, naupo ako sa sala at tahimik na nag-isip. Hinihintay ko na lang ang kanyang pagbabalik para harapin ang katotohanan. Panahon na para pakbayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita kong maliwanag ang buwan.
Tila sumasalamin ito sa aking nararamdaman. Sa wakas, gumaan ang aking pakiramdam. Pabulong kong sinabi, bukas, pagbalik niya, magiging masaya ito. Panahon na para ipakita ko sa kanya ang kapalit ng pagtingin niya sa akin bilang isang tanga. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagbabalik nga aking anak at manugang mula sa Maldives. Bandang 3:00 ng hapon. May narinig akong tunog ng taksi at bumukas ang pinto. Pumasok si Cheska. Hila-hila ang isang malaking maleta. At sunok na sunok ang balat. Ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang kasiyahan. Inilapak niya ang maleta sa sala at masayang nagsalita. Mama, ang saya po ang biyahe namin. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang Maldives. Hinding-hindi ko po malilimutan ang biyaheng ito. Habang naririnig ko iyon, napangiti ako ng mapait. Hinding-hindi mo malilimutan? Siyempre, dahil pera ko ang ginamit mo. Pumasok din si Marco at ibinaba ang kanyang gamit. Ma, nalungkot po ba kayo habang wala kami? Para po kaming nasa panaginip. Tuwang-tuwa po si Papa-in-law. Palagi siyang nakangiti. Kalmado akong sumagot. Mabuti naman at nag-enjoy kayo? Siguradong pagod kayo. Binuksan ni Cheska ang kanyang maleta at nagsimulang makuwento ng may pananabik. Mama, grabe po. Ang linaw ng tubig, parang kristal. Ang sarap ng pagkain sa resort. Nagpaspa kami, nagsnorkeling, lahat ginawa namin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kasiyahan. At habang pinakmamasdan ko siya, lalo akong nagalit. Sa aking kaarawan, tinanggihan niya ako, pero sa kaarawan ng kanyang ama, nagawa niyang magkaroon ng ganito karangyang biyahe at ipakmalaki pa ito. Inilabas ni Cheska ang isang paper bag at patuloy na nagsalita. Oo nga po pala. May pasalubong kami sa inyo. Coconut oil at tisaa. Mga produkto po ang Maldives. Marami po kaming binili sa duty free, pinili po namin yung pinakamagaganda. Nang tingnan ko ang pasalubong, nga mumurahing bagay lang pala. Pagkatapos ng isang napakamahal na biyahe, ito lang ang ibinigay niya sa akin. Salamat. Nag-abala pa kayo. Sumingid din ang anak ko. Ma, ipapakita po namin sa inyo ang nga litrato. Ang ganda po talaga doon. At mas naging makabuluhan dahil makakasama ang buong pamilya. Nanikip ang dibdib ko sa salitang makabuluhan. Ibig sabihin ba, walang kabuluhan ang aking kaarawan? Parehong 78th birthday, pero bakit ganito kalaki ang pakakaiba? Ipinakita ni Cheska ang nga litrato sa kanyang cellphone at masayang nakpaliwanag. Mama, tingnan niyo po ito. Sumakay po kaming sunset cruise. Ang ganda pong paglubok na araw sa gitna ng dagat. Habang tinitingnan ko ang litrato, makahalong emosyon ang aking naramdaman. Sa isang banda, masaya akong makita silang nag-enjoy. Ngunit sa kabilang banda, masakit isipin na ang kasiyahang iyon ay dahil sa aking sakripisyo. Sa hapunan, puro tungkol sa kanilang biyahe ang kanilang pinag-usapan. Kung gaano kasarap ang pagkain, kung gaano kaganda ang panahon, at kung gaano kababait ang mataw. Habang nakikinig ako, iniisip ko kung ano kaya ang magiging reaksyon ng manugang ko kapag natanggap na niya ang kanyang credit card bill. Siguradong lalapit na naman siya sa akin at iyon ang pagkakataon para ipakita ko ang aking inihanda. Hindi pa rin niya alam kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Akala niya, kahit anong gawin niya, patuloy ko siyang tutulungan. Malapit na niyang harapin ang katotohanan. 1 linggo matapos bumalik ang manugang ko mula sa kanilang biyahe. Pero Maldives pa rin ang bukang bibig niya. Ngunit isang hapon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Habang nakatingin sa kanyang cellphone, namutla siya. Tila dumating na ang kanyang credit card bill. Narinig ko siyang pabulong na nagsabi, paano naging ganito kalaki? Hindi tukma sa kalkulasyon ko. Mula sa kusina, pinapanot ko siya. Dumating na ang sandali para harapin niya ang katotohanan. Ang credit limit na pinalaki niya gamit ang pera ko ay naubos na. At ngayon, wala na siyang pambayad. Ilang araw ang lumipas. Sa oras ng hapunan, maingat na nagsalita ang manugang ko. Mama, pasensya na po. Pero medyo malaki po ang dumating na bill sa credit card. Medyo napagastos po kami sa biyahe. Baka po pwede ninyo ulit akong tulungan. Ito na ang hinihintay ko. Ibinaba ko ang aking magkubiertos at tinitigan siya ng diretso. Makano ba? Nga, P400,000 po. Pasensya na po talaga. Babayaran ko po. Nang marinig ang halagang P400,000, nagulat ang anak kong si Marco.
Ano? Pe 400,000? Cheska, saan mo naman ginastos ang ganyang kalaking pera? Natarantang nagsimulang magpaliwanag ang manugang ko. Yung gastos sa biyahe, sa shopping, at sa resort, mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Panahon na para sabihin ang lahat. Wala nang dahilan para magtago. At panahon na para ipakita sa kanya ang katotohanan. Marco, Cheska, maupo kayong dalawa. May mahalaga akong sasabihin. Tumingin silang dalawa sa akin. Si Marco ay tila kinakabahan, habang si Cheska ay may pag-asang baka tutulungan ko ulit siya. Dahan-dahan akong naksalita. Una sa lahat, Cheska, alam mo ba kung makano na ang lahat niyang hiniram mo sa akin? Eksaktong pe 380,000. Ang perang iyon, na galing sa ipon ko sa buong buhay ko, ang siyang ibinigay ko sa iyo dahil sabi mo kailangan mong bayaran ang utang mo sa credit card. Nagulat si Marco at napasigaw. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Ganun kalaking pera ang hiniram ni Cheska sa inyo? Namutla ang muhang manugang ko. Nabisto na ang kanyang pagsisinungaling sa aking anak. Nagpatuloy ako. Oo, Marco. Ang magaling mong asawa ay palihim na lumalapit sa akin para manghiram ng pera. Nagsimula sa pe 50,000, naging pe 80,000, hanggang sa umabot na sa pe 250,000 sa isang hiram. Tumingin si Marco sa kanyang asawa at nagtanong, Cheska, totoo ba ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinubukan niyang magpaliwanag. Mahal, ayokong mag-alala ka. At akala ko, mababayaran ko rin kaagad. Mababayaran? Mapakla akong ngumiti. Kung kaya mong bayaran, bakit ka pa nanghiram ulit? At tama bang sabihin mong wala tayong para sa aking karawan, pero may pamaldives ka para sa karawan ng papa mo? Hindi makapagsalita ang manugang ko. At dun, ibinaksak ko ang pinakamalaking bomba. At para malaman ninyong dalawa, ipinasok ko na ang bahay na ito sa isang reverse mortgage. Hindi na ito sa akin. Sabay na nagulat ang dalawa. Ma, ano pong ibig ninyong sabihin? Isinanla ko na ang bahay na ito at buwan-buwan. Makakatanggap ako ng pensyon. At kapag pumanaw na ako, ang bangko na ang magbebenta nito para mabawi ang kanilang ibinigay. Sa madaling salita, wala na kayong mamanahing bahay. Napasigaw ang manugang ko. Mama, paano na po kami? Saan kami titira kung wala na ang bahay na ito? Buong tapang akong sumagot. Bahala kayo. At ikaw? Hinding-hindi ko nababayaran ang utang mo. Akala mo siguro, tanga ako, pero nakakamali ka. Umiyak na nagsalita ang manugang ko. Mama, nakamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pakakataon. Magbabago na po ako. Malamig kong sinagot. Pakakataon? Ilang beses kitang binigyan, pero anong ginawa mo? Minamaliit at ginagamit mo lang ako. Huli na ang lahat. Umalis na kayo sa bahay na ito. Nang gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang lahat ng lihim ay nabunyak. Sa wakas, pagbabayaran na ang manugang ko ang lahat ng kanyang ginawa. Mula ng gabing iyon, tuluyang nagbago ang lahat sa bahay. Si Cheska ay walang tigil sa pag-iyak at paghingi ng tawad, habang si Marco ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Kinabukasan, lumapit sa akin si Cheska na mukto ang mamata, lumuhod, at nagsabi, Mama, patawarin niyo po ako, naging isip bata po ako, bigyan niyo po ako ang isa pang pagkakataon. Magbabago na po talaga ako. Ipuputol ko na po ang lahat ng credit card ko at magtitipid na ako. Habang pinagmamasdan ko siya, naawa ako, ngunit hindi ko na mababago ang aking desisyon. Masyado na siyang lumampas sa guhit. Huli na ang lahat. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako tratuhin? Ang masinabi mong makaiba ang level natin at may reputasyon kayong inaalagaan? Lalo siyang umiyak. Nakamali po ako nun. Dahil po sa stress at galit, nakapagsalita po ako ngang hindi maganda. Paano ko po sasabihin iyon sa inyo na siyang tumulong sa akin ng husto? Sinubukan din akong kausapin ni Marco. Ma, nagsisisi na po si Cheska. Patawarin niyo na po siya. Ako na po ang bahala sa kanya. Matigas kong iniling ang aking ulo. Hindi. Tapos na ang kontrata sa reverse mortgage at buo na ang desisyon ko. Kailangan niyo nang umalis at mamuhay ng mag-isa. Mula nun, nagsimula silang mahanap ng bagong matitirhan. Ngunit sunod-sunod ang naging problema. Dahil sa laki ngang utang ni
Cheska sa credit card. Hindi sila makakuha ng loan para sa bahay. Makalipas ang 1 linggo, malungkot na sinabi ni Cheska mama, wala po kaming mapupuntahan. Hindi po kami maaprubahan sa loan at wala po kaming pera para sa deposito. Masyado na pong mababa ang credit score ko. Doon niya napagtanto kung gaano kalala ang kanyang sitwasyon. Sanay siyang umasa sa akin, ngunit ngayon, wala na iyon. Sinubukan din ni Marco na manghiram sa kanyang kumpanya, ngunit hindi rin naging madali. Sa huli, napilitan silang humingi ng tulong sa pamilya ni Cheska. Makalipas ang ilang araw, umuwi siyang umiyak. Nakiusap po ako kina mama at papa, pero ayaw po nila kaming tulungan. Malaki na raw po ang nagastos nila sa biyahe sa Maldives, tapos hihingi na naman daw kami ng tulong. Nagalit sila at sinabing mahirap din ang buhay nila. Napangiti ako ng mapait. Sa huli, tinalikuran na rin siya ng sarili niyang pamilya. Nung masaya sa Maldives, kasama siya. Pero ngayong nahihirapan, tinalikuran na siya. Sa huli, napilitan silang mangupahan sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Mula sa maluwag na bahay, nagsisiksikan na sila ngayon sa isang maliit na espasyo. Makalipas ang 1 buwan, dinalaw ako ni Marco ng mag-isa. Payat na payat siya. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po naging responsible sa asawa ko kaya nangyari ito. Wala na po bang paraan para mayos ito? Naawa ako sa anak ko, ngunit huli na ang lahat. Marco, kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan. Ngayon, kilala mo na kung sino ang asawa mo. Kailangan mo nang maging responsible, tumango siya. Opo ma. Ngayon ko lang po napagtanto. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalaki ang sakit na naidulot ni Cheska sa inyo. Patuloy na lumaki ang utang ni Cheska. Narinig ko na halos hindi na sila makakain. Ang dating sanay sa mamahaling gamit ay namimili na lang ngayon ng sale item sa palengke. Hindi na rin daw siya kinakausap ng kanyang kaibigan. Nang malaman nila ang kanyang sitwasyon, iniwasan na siya. Habang naririnig ko ang mga balitang iyon, makahalong emosyon ang aking naramdaman. Sa isang banda, masaya akong isipin na pinagbabayaran na niya ang kanyang kasalanan. Ngunit sa kabilang banda, naawa ako sa aking anak. Ngunit hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon. Sa wakas, namulat na siya sa katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Maraming nangyari. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng dahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Dahil sa reverse mortgage, mayroon akong buwan ng pensyon at higit sa lahat, wala ng stress dahil sa aking manugang tuwing 25 buwan. Habang tinitignan ko ang pumapasok na pera sa aking bank account, pabulong kong sinasabi, tama ang naging desisyon ko. Mayos na ang aking paktanda at hindi na ako kontrolado ng iba. Biglang may tumunok sa pinto. Pagbukas ko, nakita ko si Marco. Payat pa rin, ngunit mas mukhang matatak. Ma, kamusta po? Dinala ko po kayo. Tuloy ka. Mahirap ba? Naupo siya sa sala at bumuntong hininga. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat. Ma, marami pong nangyari. Nagfile po si Cheska para sa personal bankruptcy. Malaki po ang gasto sa abogado at mahirap po umarap sa korte. Nagulat ako. Ganun pala kalala ang sitwasyon. Sa simula po, ayaw niyang tanggapin. Pero wala na po kaming choice. Tuloy-tuloy po ang tawag ng credit card company at lumalaki ang interes. Naawa ako sa kanila. Ngunit alam kong ito ang resulta ng kanilang ginawa. Idinagdag pa ni Marco ang isang mas nakakagulat na balita. Etma, tuluyan na po kaming tinalikuran ng pamilya ni Cheska. Noong sa Maldives, ang saya nila. Pero ngayon, ni hindi man lang nila kami pinakbubuksan ng pinto. Alam niyo po ba kung anong sinabi ni Papa-in-law? Wala na kaming pakialam sa inyo. Mahirap din ang buhay namin. Huwag na kayong tumawag. Hindi ako makapaniwala. Ganun pala sila kasakim. Kasama lang sa saya, pero sa hirap, iwan ka. Naluha si Marco, ma, ngayon ko lang po napagtanto. Kung gaano kalaki ang kasalanan ni Cheska sa inyo at kung gaano ako naging tanga. Ang dami ninyong isinakripisyo, pero binalewala lang namin. Gumaan ang loob ko nang makita siyang nagsisisi. Mabuti at namulat ka na. Kailangan mo nang mamuhay ng tama. Opo ma, nakbago na rin po si Cheska. Ang dating mahilig sa mamahaling gamit,
Ngayon ay nag-abang na lang ng sale. Hindi na kami kumakain sa labas, instant noodles na lang ang kinakain namin. Naramdaman ko ang isang kakaibang kasiyahan. Sa wakas, namulat na siya sa katotohanan. Sa huli, sinabi ni Marco, "Ma, patawarin niyo po ako. At ngayon, alam ko na tama ang naging desisyon ninyo. Kung patuloy niyo po siyang tinulungan, hinding-hindi siya magbabago." Pag-alis niya, muli akong naupo sa tabi ng bintana. Habang pinagmamasdan ang paklubok ng araw, binalikan ko ang lahat. Ang saya sa pakiramdam. Ang manugang na minalit at ginamit ako ay pinakbayaran na ang lahat. Ang pakbalewala niya sa aking kaarawan para sa isang marangyang biyahe sa Maldives ay may katumbas na kapalit. Ngayon, kailangan niyang harapin ang batas at mamuhay ng simple sa loob ng ilang taon. Tinalikuran na rin siyang kanyang pamilya. Kaya kailangan na niyang tumayo sa sarili niyang nga paa. Tumingin ako sa labas at napangiti. Jessica, ngayon, alam mo na, hindi dapat minamalit ang kapwa. Lalo na ang taong tumutulong sa iyo dahil sa huli, may kapalit ang lahat. At sinabi ko sa aking sarili, ngayon, maaari ko nang i-enjoy ang aking paktanda ng may dignidad. Dahil sa reverse mortgage, mayroon na akong pinansyal na kasiguruhan. At higit sa lahat, malaya na ako. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong ginhawa. Ang puso ko ay payapa. Sa wakas, nabubuhay na ako para sa aking sarili.